Meron akong isang gustong-gustong kwento. Yung pastor, excited na excited. Remember that story? Nakapagtayo sila ng building. Sa tagal ng panahon, sa tagal ng kanilang pag-ampo para magkaroon ng building. At last, sinagot ng Panginoon, nakapagtayo ng building. And after na maitayo yung building, the pastor is very excited. And because of his excitement, tinawag niya ang mga deacons. Sabi niya, mga diakono, mag-meeting tayo para sa magandang project sa ating pong gawain, sa ating bahay-sambahan. Ang ganda ng building natin. And then, nung dumating yung mga deacons, anong sabi ng pastor? Naiisip ko kasi na sa ganda ng building natin, maganda na magkaroon tayo ng chandelier. Sabi nung diakono, teka pastor, chandelier? Bakit tayo bibili niyan? Una, alam niyo po ba kung ano ang spelling ng chandelier? Naku, nang problema si pastor, hindi siya nakapag-review. Meron ba sa ating nakakaalam ng spelling ng chandelier? Aba, wala. Nakita niyo po? Ba't kayo bibili? Spelling lang, hindi mo alam. Pangalawang tanong, meron ba sa ating marunong tumugtog ng chandelier? Eh di wala na namang nakasagot. Di ba? Wala na namang nakasagot. O baka naman dito meron. Meron ba sa inyong kayang tumugtog ng chandelier? Wala rin po. Sabi niya, isipin niyo po, pastor. Opo, pastor kayo. Pero dapat, bigyan natin ng gawin nating reasonable. Ba't tayo pipili ng chandelier? Spelling, hindi natin alam. Walang marunong tumugtog ng chandelier. Sabi niya, pastor, kalimutan niyo yan. Ang pinakamatibay na reason ko kung bakit hindi ako sang-ayon diyan sa suggestion mo, pastor, sa gusto mo na chandelier, kasi ang nakikita ko, ang ganda-ganda ng building natin. Kung meron tayong dapat i-prioritize, hindi yung chandelier na yan. Ang kailangan natin, ilaw, pastor. Ilaw ang kailangan natin. Hindi pala naintindihan. Ilaw nga po yung chandelier eh. Ano po lesson? May mga members makakontra lang kahit hindi naman naiintindihan. Sumunod tayo sa disenyo ng Panginoon. Naglagay ng pastor to lead us, to guide us. Let us submit to the God-given authority. Amen? That's Bible. Yun ho ang halaga na dapat maintindihan po natin. Pero alam nyo kung ba't magkakaproblema? Pagka po may problema sa spiritualidad ang miyembro. Paano mo sasabihin walang problema sa spirituality? Okay, church, kailangan na po nating mag-project. Kailangan na po nating mag-building project. Building. Hindi naman mahalaga ang building. Kailangan ba natin ng building? Ang mahalaga, puso mo kay Lord. Di ba? Pagka nakakuha ka ng ganyang miyembro, patay tayo dyan. Wala kang mararating. Ano ho? Pagka ikaw may espiritualidad, pagka para sa Diyos ang gagawin, yung espiritu mo, sasang-ayon ka agad. Hindi yung nakasalungat ka kaagad. Hindi yung nakakontra ka agad. Diba? Sabi ko nga po, ang pinakamalungkot sa gawain, yung makakuha ka ng mga deacon na dekontrolado, deconforme, deacon, diba? Deconvencido, at ang pinakamatindi, si deconvert. Okay? Siyempre, kung di-convert yan, mahirap lalong mapaayon yan. Di ba? Mahirap yan. Mahirap magkaroon ng worker na katulad ni Dimas. Di masyadong umaattend, di masyadong nagpe-pray, di masyadong nagbibigay, di masyadong involved. Yan ang mga problema natin. Di ba? Mga kapatid, the problem of the man of God is the spirituality of the people.